Okay. Okay, so testing time code check. Time code check, time code nakasync, nakasync. Okay, so ang ginawa ko, yung una kong time code check, mas maganda na testing natin kasi may electric. Nakita mo, ayan na yung fan. Yan, okay. So, nag-time code, nag-set ako ng time code, ayan, gumagana. Pag nalabas yung video na to, malabang gumagana. So, sa Action 6, Packet 4, Packet 3. So, ang ginawa natin, sinink muna natin yung time code na yon. Hindi na tayo gumamit ng kahit anong device. Ang ginawa na lang natin is set up na lang natin is yung gamit lang diretso yung sa Mimo app. Yan, sa Mimo app. Pagkatapos, is-sync mo lang, i-connect mo lang yung mga devices mo, pero isa-isa yon. So, pagka-sync mo, ang pinakamaganda, yung feeling ko na naggumana is una, isa-set mo yun, alam ba, ito, kukonect mo muna tong Packet 4. Nalilito na ako. Packet 4. Pagka-connect mo ng Packet 4, huwag kang aalis dun sa app mismo hanggang balik mo lang live view. Gagawin natin after nito kasi hindi ako pwede mag-connect ngayon. Feeling ko madidisconnect. Pero gagawa ko ng separate view. Gagawin natin after nito. Pinapakita ko lang sa inyo. Yan, nagumagana na yung time code natin. Mic check. Nakasync ba yan? Kasi dati, ang ginagamit nating technique is yung yan, oh. Yan, click technique. Na okay lang naman. Pero kasi, halimbawa, nasa labas ka, mas effective yung time code. Sureball ako doon. Kasi, halimbawa, yan, nasa labas ka nga, lalo na kung malalayo. Halimbawa, ito, nakalagay doon sa may escalator. Ito, nakalagay doon sa may upuan, di ba? So, medyo mahihirapan ka. Unlike yung pag-time code, ang naka-off yung ilaw. Pero unlike yung naka-time code na ganito, buksan natin yung ilaw para mas maganda yung ilawan natin, men. Meron pala tayong ilaw dito, pero buksan na natin to. So, yan. Unlike na pag naka-time code ka, kahit malayo, katulad yan, malayo yan, di ba? Hindi kasi yung sound, well, nakalagay sabi na nga, sound is magsisync siya based dun sa naririnig niya. Walang problema yung kung ganito, nasa loob ka ng bahay, walang problema. Ang magiging issue mo is pag nandun ka na sa labas at nagre-record. Halimbawa, magkakalayo rin kayo. Halimbawa, ito, binigay ko tong camera na to sa isa kong kasama. Nagre-record siya, di ba? Time code, meaning magbe-base siya doon sa time nung kung saan, well, in my case, nakasync dito sa phone. So, since nakasync siya sa phone natin, kung ano yung lumalabas or kung ano yung oras na yun din dapat yun magko-connect or yun din dapat lalabas na time doon sa time code. Medyo magulo pero gets nyo na yun. So, feeling ko maganda to. Mapagagamit natin to. Medyo isa lang sana nag-update nila pero hindi ko alam kung bakit. Ito. Itong Action 6, wala siyang option for time code, sayang. Pero maganda sa kanya is nakapag-update siya ng firmware. After mag-update ng firmware, sobrang solid yung connection niya. So, mabilis na yun. Anyway, separate video na lang yun. Pero, yun nga. Maganda sa time code na to. At least magagamit natin to. No? Feeling ko, setup natin yan. Iwanan natin yan dyan. Huwag lang sana may kukuha. O kaya dito, titingin tayong ganyan. Tapos dito. Anyway, so lipat na tayo sa, pakita ko sa inyo kung paano ko sinetup. At sana gumana to. Kasi pag di gumana, hindi lalabas sa video to. So, lipat tayo sa cellphone. Pakita ko. Hindi ko alam kung unahin natin yon tong setup dito. Hindi. Una na lang tong video na muna na to para nag-iintindihan yung sinasabi ko. Okay? So, lipat tayo dito sa phone kung paano ko sinetup. Okay. So, paano natin ginawa? Tutuloy na natin. Wait. Naka-zoom. Yan. So, sinink ko dito. Ito. Papakita ko na sa inyo. Wait. Yan. So, nasync na natin yan. Ito nyo yan. Yung time code natin dito is 3 something. Pero yung system time, wag nyo click yan. Kasi pag click nyo yan, well, mag-reset, obviously. So, ito yung RC natin. Receiver. RX pala, sorry. So, yan. Nakaset tayo sa... Hindi pala kita, no? Medyo, ba't malabo? Yan, L out. L out, naka-reset, sync.
So, pag pumunta tayo sa timecode, mapapansin nyo, yan. Hindi lang masyado tutok, pero parehas na yung time. So, ang issue ko kasi, originally, pag lipat ko lang to ang original kong issue, ayan, for reference, balik lang natin. Kasi nakita nyo dyan, again, magkaiba yung time code na 4 minutes something. Dito, system time 13. Pag pumunta tayo dito, sa Mimo app, ayan, action 6. So, well, in short, kinonect ko sa Mimo app, tapos lumalabas yung system time nitong sa phone, kasi parang mag-sync or parang may time code, gumana yung time code, kailangan may master na tinatawag. Master, parang ayun yun mag-host ng kung anong oras. Halimbawa, in my case, originally, yung Mimo app yung ginagamit natin. Pero, may slight delay. Siguro mga 1, 2 seconds, 3 seconds off. So, dahil meron tayong mic mini 3, or DJI Mic 3, yung receiver niya, meron siyang kasamang option na or external na time code. So, ayun yung ginawa natin. Ayan. So, tapos ayan, papakita ko sa inyo. Nagre-record tayo ngayon sa Pocket 4. Sa setup natin ngayon sa Pocket 3. Yep. So, ayan. Okay. So, again, ayun, napapansin nyo again ayan yan. So, ito yung time code na setup natin. Pero ito yung time ng usog lang natin iPad. Ito yung time ng phone. Okay. So, tanggalin natin yung kable kasi kakailanganin natin yung kable. Yeah. Okay, so tapos on natin to. Okay, yan. Nakita nyo ako. Hindi ko na maganto tong sa sa Pocket 3 kasi may may sakit na siya. Pero same shape pa lang na naman din yan. So pupunta lang tayo settings, ayan, settings, tas time code. Ito yung original kong setup, mapapansin nyo. Dito tayo, time code yan. Ayun, lumalabas dyan, connect USB-C, bla bla bla, wala tayong pakialam. So 13 dito sa Pocket 3, lalagay dyan, 13. Hindi maganda lang yung, wait lang, bukasan natin yung ilaw, baka dahil sa ilaw, no? Hindi, malabo. Malabo talaga. Or dahil malapit. Ayan na. Okay na yung tutok yan. So again, yan, 13 times something dito, mapapansin nyo magkaiba. So isisync natin. Pero yung time nila dito, ayun ito yung sinasabi kong may light gap. Dito 13:04:23, dito 13:04:29. So may time difference, hindi nga lang segundo, para medyo malaki rin. So ang gagawin natin ngayon, again, i-connect lang natin. May technique pala. Ang kasi ginagawa ko originally, ang original kong setup, dito na lang, balik na lang natin, mas madali yata ito. Original kong setup, yan. Kino-connect ko muna kasi dito, tapos ililipat-lipat ko na lang sana. Pero, hindi siya ganon. So, in our scenario, kailangan muna natin connect yung camera o yung USB sa camera. Yan. Connect nyo yan. Kayo mag-connect. Okay, nag-connect yan. So, pag naka-connect na yan, naka-connect na, di ba? So, ngayon, ko-connect natin to sa receiver ng Pocket 3 sa USB-C. Yan, boom. Okay. Ayun, nakita nyo. Boom. Nag-sync na agad. 7:54, 7:55. Check natin kung tama na. Ayun, pansin nyo. 8. Sync na, di ba? Uy, tutok. Wala palang tutok, men. Ayan, tutok na, di ba? All goods. So, anong silbi niyan? Nabanggit ko naman. Uy. Anong silbi niyan? Again, nabanggit ko naman. Ayun nga, pag nasa labas tayo, medyo mas madali. Mas madali na mag-sync. Isa-sync ko na lang tong camera, itong Pocket 4 pagkatapos itong video na to. Mas madali na mag-sync
lalo na pag magkakalayong lugar, hindi kayo makagamit ng clap technique or sound. Ayun yung pinakamadali. May mga nabasa ako na sinasabi nila may drift. Di ko alam kung gaano katagal, pero balitaan ko siguro or update ko kayo sa mga susunod na mga video nito. Okay, so sising ko na to. Yun lang. If may tanong kayo, comment nyo na lang. Bye-bye na mga guys. Babu.